Ang amin talagang honest belief is, parang sinadya lang talaga na tamaan siya. Yun ang honest belief namin. Pwede kami magkamali ha, kasi po, tao lang po kami. Bakit siya yung target na nakikita ninyo? Siguro, kasi yung tapatan with Jason siya. Alam mo naman siya. Nung 2010, best, yan siya, journalist, best, awardee yan siya. Oo. Tumakbo pa nga siyang vice president. Oo. And kung makadefend siya ni Pangulong Duterte noon, wagas. Wagas. So siguro may mga nagalit siguro kay Tito J, kaya ganyan. May political, color, parang gano'n. Yun ang honest belief namin. Pero attorney, ikaw bang humawak ng kaso simula noong 2015 nung naihain ito? At mula 2015 hanggang sa kasalukuyan ay hindi talaga sumipot. Kasi kung sila ay naniniwala na malakas yung kaso nila, abay didepensahan nila at paninindigan nila hanggang sa huli. Hindi. Ang nangyari talaga, nung 2015, hindi talaga namin nalaman. Ngayon lang 2023, nung papunta siya sa Hong Kong. Concealed? Oo, hindi, oo. So walang sulat na nakarating Walang sulat na nakarating. Oo. Tsaka timing sa eleksyon yun, 2015. Oo, kasi 2016 na yung, di ba? Oo. So, kasagsagan na yun eh. So, ang aming tingin dyan, kasi kung babasahin mo yung complaint, wala talagang recitation of acts affecting him. So, hindi namin maintindihan bakit walang sulat man lang na nakarating kay Sir Jason Sa. Kung meron nga, napadismiss na sana yan noon pa. Parang bitag, attorney, Oo. Parang siyempre, mag-a-abroad yan. Pag na-check ang records, boss, may pending kaso kayo. Matik. Pero yung remaining po niya na kaso, mga ano naman po yung taon ito na isang... 2007 and 2018. Same din. So, Same din. halos magkakapareho at nakikita ninyo na itong nasa likod ng mga remaining na kaso niya na hiwa-hiwalay at saka yung isang kaso, yung dalawang kaso na isinampa na nabasura, same yung nasa likod. Same. Kasi yung 11, mayroon silang isa-isa, ginawaan sila ng isa-isang complaint, ordinary staffa. Okay. Tapos sa isang non-bailable, silang 11, inisa sila para maging, large scale. Tapos, later on, may tatlo din na nag-additional complaint. So kung tatlo, large scale na siya, illegal recruitment. So nag-add din sila doon. Pero kung basahin mo rin yung complaint niya, tapos naman, no? Copy-paste lang din ba? Copy-paste din. Tapos yung isang pangalan, parang inano lang, yung typewriter, wala siya sa original complaint. Okay. Oo. So kumbaga, parang sinadya ito para mapahiya ang inyo pong kliyente kasi sa iba-ibang mga sinampa. Sa iba-ibang RTC ba sinampa? Dalawang RTC. Dalawang RTC lang. RTC. Same lang na RTC yung lahat ng kaso na yan. Yes. In Quezon City. Ang amin talagang honest belief is, parang sinadya lang talaga na tamaan siya. Yun ang honest belief namin. Pwede kami magkamali ha, kasi po, tao lang po kami. Bakit siya yung target na nakikita ninyo? Siguro, kasi yung tapatan with Jason siya. Alam mo naman siya. Matik. Nung 2010, best, yan siya, journalist, best, awardee yan siya. Oo. Tumakbo pa nga siyang vice president. Oo. And kung makadefend siya ni Pangulong Duterte noon, wagas. Wagas. So siguro may mga nagalit siguro kay Tito J, kaya ganyan. May political, color, parang gano'n. Yun ang honest belief namin.